Nako, dapat kayo bumati kayo kay Senator Bato de la Rosa, batiin nyo ng happy birthday. Oh, alam nyo ba kung ano ang hiling ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang kaarawan? Nako po, hindi nyo magugustuhan. Ayan, no? Posisyon po ngayon ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, naglalaro po sa pang-11 hanggang pang-15 yung posisyon niya. 4 ho sila dyan, si Abby Binay, si Bato de la Rosa, sino pa ba? Ping Lacson nandyan din yata. O tapos meron pang isa, 4 sila dyan. No, so isa lang po ang papalarin kung sakali na makapasok sa 12. Ako nakikita ko malabo si Tobats doon, no? Kaya naman ang birthday wish ni Bato de la Rosa, sana manalo ako. Yan, Bato de la Rosa wishes for another Senate term on birthday. Naku po, wag ka sana magtatampo, Tobats, kapag kayang birthday wish mo hindi natupad. Ano ho? Wag ka magtatampo kapag yung birthday wish mo hindi natupad. Bakit? Kasi ang daming tinatanong ng taong bayan sa inyo, ayaw nyong sagutin. Siguro ang akala ho nila, mga kababayan, na kapag kayo, dead man na lang yan. No? Wag natin pansinin, lilipas din yung mga yan. No? Yung Quadcom, mapapagod din yan kakapatawag sa atin, kakatanong sa atin kung bakit ganito ang nangyari dyan. Mapapagod. Mukhang malabo po. No? Hanggang eleksyon, dala-dala na po yan. Ang kagandahan nito, mga bossing, hindi po malayo yung agwat nung panahon na talagang fresh sa utak ng mamamayang Pilipino na si Bato de la Rosa, si Bongo, no? Ang vice-presidente, kumbaga, hindi sila okay doon sa, kumbaga, transparency, mga bossing. Sa transparency, hindi sila okay doon. Kasi sila mismo ayaw nila magpaliwanag Dala-dala po ng mamamayang Pilipino yan, simula po nung hindi sila sumasagot at ayaw nilang umattend doon sa mga Congress hanggang doon po sa botohan, mga kababayan. Nakasulat doon, Bato de la Rosa? Hindi. Hindi transparent tong tao na to. Madami akong gustong malaman. Gusto naming malaman yung mga EJK, yung mga laban kontra droga, etc. Pero ayaw humarap. X to. Yan. Di ba, Chi? Squad? Ayan. Tapos mga bossing, eto pa. Idagdag na natin. Idagdag pa natin kay Bato de la Rosa. Yung mga tipong ganito, mga bossing, asan pa yun? Ayan. Yung mga tipong paulit-ulit pong tinatawag sa Kongreso si Bato de la Rosa pero wala, ayaw, no? Kung ano-ano na nga gustong sabihin ni Congressman Abante dito, mga boss ayan, ano sabi dito, mga bossing? Sa ating senador na si Bato de la Rosa, nung tinanong siya, no? Ayaw naman niyang humarap. Ayaw naman makipag-usap, ayaw naman pong pumunta sa investigasyon ng Quadcom. Pero dito nahuli din mga bossing, si Marcoleta. Naalala niyo si Marcoleta, yung nasa entablado, nung ang umattend 1.8 million na Iglesia ni Cristo na sabi ng mga miyembro nila, hindi naman kami mahilig sa politika tapos biglang ganun yung matutunghayan namin doon sa rally. Si Marcoleta, mga kababayan, ano sabi niya doon? Hindi ko makalimutan yun Sabi niya, hindi man lang nila binigyan ng pantay na karapatan yung dating Pangulo. Kasi sila Bato de la Rosa o yung mga PNP chief ay hindi nila ipinatawag para magsalita para kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ayan tsaka tayo ang mga testigo na talaga mga kababayan, na talaga pong ang haba ng panahon
na talagang pinapatawag sila Bato de la Rosa, iniimbitahan po upang sa ganon maibigay nila yung side nila, no? Hindi maging bias para sa kanila. 'Di ba, Kuya Don? Shout out sa iyo. Oh. Ang ating senador, Bato de la Rosa, nung tinanong siya, ayaw naman niyang humarap sa amin. Pinapaharap namin para maging malinaw. Oh, ang lahat ng bagay. Anong ginagawa niya? Nagpupunta sa media. Yan ang ginagawa ho nila, mga bossing. Kasi sa media ho, pwede nilang makontrol yung mga tanong. O, eto lang ang pwede ninyong tanong, ha? Kasi meron ako sagot dyan. Sa Quadcom ho, hindi mangyayari yun, mga kababayan. Yung mga congressman, congresswoman, may mga nakahanda po silang tanong. No? At talagang merong siyempre, iniimbestigahan niya eh. Gustong malaman yung katotohanan. Talagang yung mga tanong doon, maiipit at maiipit para makuha yung katotohanan. Yun ang hindi kayang harapin nila Tobats at nila Bungo. At lalong-lalo na kay Bungo. Dahil ang itatanong doon kay Bungo, o Bungo, sabi mo wala kang alam sa reward system. Bakit eto, may video ka na ang sinasabi mo dito sa video, may 500 kapag kabuhay, may 1 million pag tegi, at mayroong 2 million kapag kanang laban. Soplak na ho, pahiya ho. Mga kababayan. Kaya nga nagtataka ako kay Marcoleta. Yun ha. Para sa kapayapaan na nga yung rally na yun. Nagsinungaling pa. Hindi daw ho iniimbita, hindi daw po pinapapunta. Ayan ho, sabi, Bato, Bungo, guilty. Sabi ni YouTube user. Tuloy natin. Ano pa sinabi dito? Ayaw naman niyang humarap sa amin. Pinapaharap namin para maging malinaw ang lahat ng bagay. Anong ginagawa niya? Nagpupunta siya sa media. Kasi nga, kagaya na sabi natin, sa media, kaya na lang kontrolin na ito lang ang pwede mo itanong, o baka nagbibigay pa ng advanced question yung mga yan eh. O eto mga tanong niyo sa akin, bahala na kayo kung sino magtatanong ng number 1, sino magtatanong ng number 2, etc. Di ba? Anong ginagawa niya? Nagpupunta sa media kung ano-ano ang pinagsasasabi niya. Makakagaya na din ni Dado. Antabayanan nyo yung si Dado. Sa mga susunod na araw, mas lalong madami kung ano-ano sasabihin nun. Bakit? Nakasuhan, dagdag stress yun sa kanya. Di ba? Kung ano-ano ang pinagsasasabi niya, kung meron man ditong nagsasabi na we're gathered here because of politics, gusto naming humarap siya dito para sabihin sa amin ng diretsahan. Nako, si Tobats, kung hindi ako nagkakamali, 2 o 3 buwan makalipas, may isang congressman din yan na kumbaga, nung sinabi niya na hindi naman patas o bias naman dyan sa congressman, sa Congress, etc., hinarap siya, Nagsalita yung congressman na yun. Hindi ko lang matandaan kung si Abante or si Congressman Acop. Nagsalita. Medyo nag-reply siya, hindi naman po kayo yung pinapatamaan ko. Biglang gumano si Bato de la Rosa. Nakalimutan ko lang kung sino doon sa dalawa na yon. Pero na-i-vlog din ho natin yon. Mga 2 o 3 buwan yung nakalipas mga kababayan. Kaya, yung mga ganyang estilo na ginagawa nila Bato de la Rosa, yung hindi mga pagharap-harap, at kung ano-ano lang ang sinasabi sa media, yan po ang magiging sanhi. Yan po ang magiging dahilan kung bakit po hirap silang makapasok o si Bato sa top 12 At kaya etong happy birthday, sana manalo ako by Bato de la Rosa wishes for another Senate term, mukhang lumalabo po. At nakikita naman po natin, mga kababayan, doon sa mga survey na ginaganap. Huwag nyo lang pong tingnan yung mga survey nila. Yung mga survey ng Archlight, alam naman natin kung sino yung sinusuportahan nun. Baka nga kay Kibuloy pa yun
Dahil si Kibuloy, may mga channel yang si Kibuloy. Ano ho, may mga channel yan. Nako. Jordan G, sabihin ko na ba? Pigilan mo ko, pigilan mo ko. Oh. May mga channel yan si Buloyski na kumbaga hindi lang SMNI o hindi lang Semenay. Merong mga channel yan na merong mga nag-host doon. Oh. Ayoko na lang lumalim. Pero alam ko yung mga kwento doon. Bakit ho, mga kababayan? Alam namin yun. No? Secret na lang po. Hayaan na natin sila. Pero, ang sabi doon, yung mismong nagsasalita, alaws daw natatanggap. Lahat daw, ang diretso kay Buloyski din. Di ba? Kaya yung mga survey nila, naniniwala ka ba si Buloy, number 1? Di ba? Maniniwala ka si Buloy, number 1? Doon nga sa tunay na survey, pang 28 yata o 31. Hindi, seryoso mga kababayan. Meron dyan na mga DDS channel, si Buloy ang may-ari. Si Buloy ang may-ari. At ang bali-balita, parang wala lang, konting merienda para doon sa para doon sa mga nagsasalita, no?